Kamusta mga kaibigan? Halina at ating pakinggan ang isang kwento na magbibigay sa atin ng inspirasyon, saya at kilig. Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, pakiclick ang subscribe button pati na rin ang bell icon para lagi kang updated sa parating pa na upload. Halos mapahilig ako sa kanya dahil sa pag-akbay niya sa akin. I tried to look at him. Sa sobrang kaba ko, feeling ko, mauutal ako pag nagtanong ako sa kanya. Binaliwala ko na lang at nagkibit balikat. I wanted to chastise myself dahil hindi na sang-ayon ang kinikilos ko sa lumalabas sa bibig ko, sa naiisip ko, sa gusto kong mangyari. Everything that I want something to do, it would fall off every time he's with me. Kaya naguguluhan ako. Okay ka lang? Bulong niya sa akin. Napalunok ako ng sariling laway dahil sa banayad na pagdampi ng kanyang hininga at halos dumikit na ang puno ng labi niya sa aking tenga. Dagling nag-init ang magkabila kong pisngi. Lumingon ako ng kaunti. Okay lang ako. Are you sure? Aniya, bahagyang kumunot ang noo ko. Hindi naman ito ang unang beses na marinig ko siyang magsalita sa Ingles. But every time he did that, it's full of conviction, and I can sense the fluency in every words he uttered. Tumango ako at sinubukang ilihis ang atensyon sa kinakain. Maaaring hindi niya lang alam na bihasa siya sa lingwahe. Magkahawak kamay pa rin kaming naglalakad sa loob ng mall. Nasasanay na ako sa gesture niyang iyon, pero nandoon pa rin ang alinlangan. Natatandaan pa kaya niya yung gabing nagkasakit siya? Ngumuso ako habang hatak-hatak ang aking kamay. Love, dito na tayo mag-dinner. Untag niya sa akin. Tumambol na naman ang puso ko. He's been calling me that endearment multiple times, pero maloko yun at may halong biro. Bakit ngayon parang iba na ang dating? Tumingin ako sa oras. 6 o'clock na. Sige, McDonald's na lang tayo. Tinuro ko pa iyon dahil tanaw ko na fast food chain na yon. Ngumiti siya. Alright. Tulad kanina, kinuha niya kung ano ang gusto ko at siya na ang bumili. Magbibigay sana ako ng share pero hindi niya tinanggap. Kahit ipilit ko, tinanggihan niya. Kaya nagpasalamat na lang ako. Habang hinihintay ko siya, naupo na lang ako sa mesa namin at pinanood siyang umorder. Nahagip na mga mata ko ang mga mapangakit na mga mata ng ilang babae kay Joseph. Batid ko ang tindig at taglay na kagwapuhan niya na talagang agaw pansin. They've been hovering over him at walang malay naman itong lalaking to dahil ang atensyon niya ay ang kausap sa counter. Sa una ay pinagkibit balikat ko na lang ang mga tingin nila. Pero habang tumatagal, umuusbong na ang inis ko. Naninigas ang lalamunan ko at alam kong salubong na ang aking mga kilay. Paano kung hinahalay na nila si Joseph sa utak nila? Kung nakamamatay lang ang titig ko, bulagta na sila. Bulong ko sa sarili. Nagngingit-ngit ang inis ko sa mga babaeng yun. Kain na tayo. Masayang nilapag ni Joseph ang dalang tray sa harapan ko. Sinubukan ko maging formal pero matigas pa rin ang reaksyon ko. He noticed. May problema ba, Ara? Umiling ako. Sigurado ka? Baka may nararamdaman kang iba. Pag-aalalang tanong niya. Wala, kumain na tayo. Nagsimula na kaming kumain pero pareho na kaming tahimik. Ramdam kong gusto niyang magsalita every time na nagtatagpo ang mga mata namin pero may alinlangan siya dahil alam niyang nakasimangot na ako. Gusto ko tuloy mangiti dahil sa kilos niya. Mabilis kong inubos ang ice cream at inabot ang gamit. Tara na, alis na tayo. Umiinom pa siya pero nang yayain ko kung kaya nagmadali siya sa pagbitaw sa straw. O sige, okay lang. Pero kakakain lang natin, baka sumakit ang tiyan mo. Gumuso ako. Wag lang nating bilisan sa paglalakad. Ayoko na dito.
Tumango siya at kinuha ang bag mula sa akin. Pinagmasdan ko siya, shoulder bag ang gamit ko at sinukbit niya yon sa kanyang balikat. Pigil ng ngiti ang naigawad ko kung kaya nakagat ko ang aking ibabang labi. Walang alinlangan sa mukha niya kahit pang babae ang bitbit na bag. Normal niyang hinawakan ang kamay ko at hindi na ako nagprotesta pa. Nang nilingon ko ang grupo ng mga babaeng linta kung makatitig, I felt the victory when I saw the reaction. Hinigpitan ko ang hawak sa kamay niya at nagpatianod ako sa kanya. Para bang nakalanghap ako ng sariwang hangin paglabas namin sa kainan. Nilingon niya ako. Saan mo pa gustong pumunta, love? Malambing niyang tanong sa akin. Umuwi na lang tayo, pagod na ako. Lambing ko rin. Ngumiti siya at mas hinigpitan pa ang hawak sa akin. May gagawin ka ba mamaya? Wala naman. Minasahin niya ang kanyang batok na tila nahihiyang magtanong. Pwede ba kitang tawagan bago ako matulog? Nangingiti ako pero agad kong sinuway ang sarili ko. Bakit? May sasabihin ka pa ba? Tudyo ko sa kanya. Tiningnan niya ako ng diretsyo. Gusto ko sana ako ang huling maririnig mo bago ka matulog. Saka, tiningnan ko lang siya at hinihintay ang sasabihin niya. Mami, miss kita. Kumalabog na naman ang puso ko. Inisip ko pa kung ano ang isasagot ko. Napanguso ako. Tinitigan niya ako. He was waiting for my response. Papayag ba ako? Usap lang naman eh. Okay, sige. Nanlaki ang mga mata niya at ngumiti ng malapad. Kinagat pa niya ang kanyang ibabang labi. Hinatid ako ni Joseph sa bahay pero umuwi rin siya agad dahil may gagawin lang daw siyang importante. Pagbukas ko ng pinto ay wala akong natagpuan na tao. Pumunta ako sa kwarto ni Lola at nakitang natutulog na. Napangiti ako. Maaga talaga kung minsang matulog si Lola. Papunta sana ako sa kwarto ni Ryan nang may marinig akong kalabog. Parang bumagsak na kaldero dahil matining ang tunog. Tumungo ako sa kusina para silipin at baka nagpepiesta naman ang mga pusa. Pero bago pa ako makapasok ay agad bumungad sa akin ang umihingal na si Brixter. Pareho kaming nagulat pero mas malala ata siya. Namimilog ang mga mata niya at parang namumutla pa. Brixter, nandito ka pala. Ate Ara, ikaw ba yan? Napatigil ako nang marinig ko ang isang kilalang boses. Lumabas din siya mula sa kusina at nakangiting hinarap ako. Napaawang ang labi ko sa kanilang dalawa. Mona, hindi ko alam na papunta ka ngayon. Ang alam ko ay next weekend pa siya papunta dito. Lumapit siya sa akin at kumapit sa braso ko. Hindi natuloy yung lakad ko for this weekend, so I'd rather came here na lang. I miss you na kasi ate. Ngumiti ako. Mabuti naman. Tiningnan ko si Brixter. Mas maayos na ang paghinga niya pero maputla pa rin siya. Brixter, okay ka lang ba? Nilingon niya ako at si Mona. Saka tumango. Yeah, of course, I'm okay. Naabutan ko siya dito ate, hinihintay ka daw niya. Hindi ko naman alam kung what time ka uuwi, kaya ako muna ang nag-entertain sa kanya. Inaantok na kasi si Lola. Singit ni Mona. Naku, ganun ba? Pasensya ka na ha. Sana tinext mo muna ako na pupunta ka para nakauwi ako ng maaga. No, it's okay. I was kinda surprising you. Wrong timing nga lang. Bahagya siyang ngumiti. Teka, kumain na ba kayo? Ara, mauna na rin ako. May importanteng trabaho kasi akong naiwan. I'll just text you tomorrow. Agap nito. Tumango ako sa kanya para kasi nagmamadali siya. Nahihiya pa ako dahil hinintay niya ako. Sige, hatid na kita. Sa bahay natulog si Mona, kaya naman siya ang makakatabi ko sa kama. Lilipat sa kwarto ni Lola si Ryan. Paporma na kami sa paghiga nang magtanong siya. Ate Ara,
nililigawan ka ba ni Brixter? Tiningnan ko siya at tumango. Nahihiya akong umamin pero nakita ko ang pagbabago sa araw ni Mona. So may pag-asa ba? Tanong niya nang nakahiga na kami. Hindi ko pa masabi. Gusto ko pa siyang kilalanin. Ayoko magpadalos-dalos ng desisyon. Sa pagkasabi kong iyon ay bigla kong naalala si Joseph. Pumikit ako. Sayang, bulong niya pero narinig ko pa rin. Ha? Bakit sayang? Wala, sayang, inaantok na ako. Gusto ko pa sana makipagkwentuhan sa'yo. Bukas na lang. Good night, Ate Ara. Tumagilid siya papalikod sa akin. Hindi pa ako inaantok. Hawak ko ang cellphone ko at paminsan-minsang tinitingnan. Mag-aalas 11 na pero hindi pa siya tumatawag. Ngunit nagulat pa rin ako nang mag-vibrate ito. Naka-silent kasi at nang makita ko sa screen ang pangalan ni Joseph ay agad tumahip ang kaba sa dibdib ko. Tumayo ako at dahan-dahang lumabas ng kwarto, pumunta sa sala. Hello? Umupo ako sa sofa. Hindi ko pa mapaniwalaan ang sarili ko. Kanina lang magkasama kami tapos ngayon nag-uusap pa. Hello love, patulog ka na ba? Medyo paus na ang boses niya pero sexy pa rin. Oo, ikaw. Kakauwi ko lang. Tinaas ko ang dalawang binti ko at niyakap. Oh, bakit kakauwi mo pa lang? Saan ka ba nanggaling? Sa site. Daming dapat tapusin. Kapagod nga eh. Ramdam ko ang pagod sa kanyang tono. Napanguso ako. Natapos mo ba? Sana nagpatulong ka kina Nitoy. Baka magkasakit ka na naman yan, Joseph. Babatukan na talaga kita. Tumawa siya. Parang gusto ko yan, at least makakasama ulit kita. Ikaw lang naman ang gamot ko, love. Kumalabog na naman ang puso ko. Yung tawag niya sa akin, yung tawa niya at mga salita niya, damang-dama ko. Tagos na tagos, I beat my lower lip. Yung heartbeat ko, hindi ko na masundan. Kakaiba na naman sa pakiramdam at di ko may paliwanag. I suddenly want to see him. Nakahiga ka na ba? Mahina akong tanong. Yap, namimiss na kita sobra. My heart skipped a beat. I couldn't contain it. Joseph nga, magkasama lang tayo kanina, timang ka. Bahagya siyang humalakhak. Iba to, kada araw, oras, minuto at segundo kitang namimiss. Kung pwede nga lang, itali kita sa akin, ginawa ko na. Pwera na lang kung papayag ka. May kaunting tudyo niyang sabi. I can't help but smiled. Ang sarap pakinggan ng sinabi niya. Pakiramdam ko, mas lumala na ako. Nag-iiba na ang tingin ko sa kanya. Parang natagpuan ko yung kulang sa akin. Pero salungat sa inaasahan ko, kaya ayokong palalimin pa. Love, bagya pa ako nagulat. Inaanto ka na yata. Patutulugin na kita. Bumuntong hininga ako. Dapat suwiin ko na ang sarili ko. Hindi ito ang gusto ko. Iba, ibang iba. Sige Joseph, matutulog na ako. Magpahinga ka na rin. Okay love, sweet dreams. Sana mapanaginipan mo ako. I miss you. Lambing niyang sabi. Halos sumabog na ang puso ko. Timang ka, sige na. Love? Ano? I love you. Naistatwa ako. Milyon-milyon na kaba ang hatid ng sinabi niyang iyon. Hindi ako nakasagot. Hanggang sa tuluyan na siyang nawala sa linya, ganoon pa rin ang reaksyon ko. Bakit ganito? Kapag ba may nag-confess sa'yo, nakakaiyak din? Kasabay ng tumatakbo at nakakabinging pintig ng puso ko. Sa sumunod na araw ay taong bahay lang ako. Naglinis ng bahay, nagluto at ngayon ay naglalaba. Si Narayan at Lola ay nasa sala habang si Mona ay nasa kwarto pa. Tulog pa ata, gigisingin ko na lang maya-maya bago magtanghalian. Hindi masyadong marami ang labahin pero sinama ko na kasi ang ilang maruming kumot at kobre kama na binabad ko na ngayon at kinukusot. Hindi ko muna ginamit ang washing machine para tipid sa kuryente.
sa pang-dryer na lang. Bakit di mo ginagamit ang washing machine? Napaigtad ako sa baritonong boses na nagsalita mula sa likuran ko. Nabitawan ko tuloy ang pinipiga kong kumot. Nilingon ko ang pinanggalingan ng diskumpiyadong boses and I found Joseph. The view was captivating. Nakahalokip-kip siya at nakasandal sa pasimano ng pintuan. Nakangising nakatingin sa akin. Ano ka ba naman, Joseph? Nakakagulat ka. Bigla-bigla ka na lang magsasalita dyan. Tila hinampas ang dibdib ko sa bigla niyang pagsulpot, lalo pa at mag-isa ako naglalaba. Naglakad siya papunta sa tabi ko at umupo. Tinaas niya ang kamay ko at sinipat. Nangunot ang noo ko sa ginawa niya. Anong meron? Curious kong tanong sa kanya. Bakit ka nagkukusot? Bumaba pa ang tingin niya sa banyerang gamit ko. Nakakadalawang kumot pa lang ako. Nakatambak pa sa gilid ko yung 2 kobre kama, 1 kumot at ilang damit namin. Kasama rin yung inuwing mga damit ni Mona. Hindi kasi yun marunong maglaba, kaya ako na nagpresenta para kahit papaano ay makabawi ako sa pagpapaaral sa akin ng mama niya. Ang dami niyan tapos kukusutin mo? Anong gamit ng washing machine, Ara? Display? Nagulat ako sa tono ng pananalita niya. Para bang nagalit at naiinis. Yung pang-itsura niya parang aburido. Para makatipid sa kuryente, saka kaunti lang to. Kalalaba ko lang noong makalawa. Yung dryer na lang ang gagamitin ko. Masisira ang kamay mo sa sabon. Marami yan. Gamitin mo yung washing machine. Utos niya. Tumayo siya, binuksan ng takip nito. Okay lang, Joseph. Matatapos na rin naman ako. Sayang lang yan. Sabi ko pa. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako o maiinis dahil pinapakalaman niya ako. Pero aaminin ko, nakaramdam ako ng konting takot nung makita ko yung galit niyang itsura. Lumapit siya sa akin at binuhat ang banyerang may sabon saka binuhos sa washing machine. Napanganga ako sa ginawa niya. Yung muscles niya, kitang-kita ko ang paggalaw ng binuhat niya yon. Malaki iyon at mabigat pa. Paano niya nabuhat yon na parang wala lang. Napatayo ako pero muntik pa akong mapaupo dahil sa biglang pagtayo. Nangalay kasi ang binti ko sa matagal na pag-upo. Nakita ko rin ang pagtitig sa akin ni Joseph. Nang makabawi ay lumapit ako sa kanya. Sabi nang okay lang eh. Sa akin, hindi okay. Mahihirapan ka lang sa pagtitipid mo. Nakita mo ba yung mga kamay mo? Masusugat at hahapdi yan sa tapang ng sabon. Masungit at seryoso niyang sabi. Napamewang ako. Sayang lang sa kuryente, kaya ko naman. Binaba niya ang banyera at pinaikot ang washing machine. Ako na magbabayad, sabi niya. Nanlaki ang mga mata ko sa gulat. Ano? Alam mo ba yung sinasabi mo? At saka, sinabi ko bang pasalin mo yun? Hinarap niya uli ako. Tiningnan ng diretso bago pasadahan ako ng tingin mula ulo hanggang paa. Na-conscious tuloy ako at wala sa loob na napalunok. Ara, gagawin ko ang lahat, wag ka lang mahirapan. Tandaan mo yan. Napalunok ako muli. Seryoso ang mukha niya at diretso pa sa mga mata ko ang tingin niya. He looked like he was reading what's on my mind and I was too afraid that he'd learn about it. Kaya nang hihina ako sa bawat dantay ng mga mata niyang iyon. Sige na, kaya ko na yan. At di mo kailangan bayaran ng kuryente namin. Tandaan mo rin yan. Pagbabanta ko. Ngumisi lang siya sa akin at humalakip-kip ulit. Ngunit napansin ko na naman ang pasada niyang tingin sa akin. Gusto ko sanang sawayin pero ibang lumabas sa bibig ko. I felt like burning. Ano bang ginagawa mo dito? Wala kayong pasok sa site? Binalikan ko yung mga tapos ko na para banlawan pero ramdam ko pa rin yung paninitig niyang nakakapaso. Dumaan lang ako dito para dalhin niyang kaldereta at pakwan.
Babalik din ako sa construction. Hindi pa daw kayo kumakain, mag-aalas 12 na. Narinig ko na naman ang diskumpiyado niyang boses. Did I piss him too much today? Nakapagluto na naman ako. Tinapos ko lang yung isang kumot tapos maghahain na ako. Sabay ka na sa amin? Bumilis na naman ang pintig ng puso ko. Kasi yung feeling na makakasama ko siya, nakakapagpa-excite sa akin. Hindi na. Kailangan ko ring bumalik doon. May darating na mga materyales, kailangan ko pang i-check. Mamaya mo na yan gawin, kumain ka muna. He commanded. Dahil medyo nagugutom na rin ako, ay tumayo na ako para makapaghain. Papasok na sana ako sa pinto patungong kusina nang magsalita siya. Magpalit ka muna ng damit. Hinarap ko siya. Aware naman ako sa itsura na may mga takas na buhok sa akin at pawisan pa. Lalo pa at ang suot ko lang ay puting t-shirt at shorts. May kalakihan nga lang yung damit ko. Kahit mukha akong manang sa harap niya ay wala naman akong pakialam. Ngunit nanlaki lamang ang mga mata ko nang mapansin kong nakapermi ang mga mata niya sa dibdib ko. Napawang ang labi ko habang pinagmamasdan siya. Joseph? Nagangat siya ng tingin sa akin. Magpalit ka ng damit mo. Nakikita ko nambra mo. He bluntly said at me like it was so natural to say it. Agad bumaba ang tingin ko sa dibdib ko. Nag-init ang pisngi ko nang makita kong bakat na ang itim kong bra dahil basa na rin ang t-shirt ko. Agad akong kumaripas ng takbo sa kwarto. Napalakas ang pagsara ko sa pinto, ngunit hindi ko na yon inalintana at saka ako sumandal sa likod noon. Ang bilis-bilis ng pintig ng puso ko, parang sasabog. Nag-init na naman ang magkabila kong pisngi nang marinig ang sinabi ni Joseph. Oh, Ate Ara, bakit ganyan ang itsura mo? Nalimpungatan pa si Mona dahil siguro sa ingay na nagawa ko. Wala, tumayo ka na dyan, kakain na tayo ng tanghalian. Hindi ko na siya pinansin uli at dumiretso na sa aparador ko para kumuha ng bagong damit. Pagkapalit ko ay hindi ko na naabutan si Joseph. Nagpaalam na raw agad nang umakyat ako. Nakahinga ako ng maluwag dahil hindi na ako mahirapang tingnan siya. Pagkatapos kumain ay binalikan kong muli ang aking labahin. Habang sina Lola ay nagsesiyesta, nasa sala lang sina Ryan at Mona, nanonood ng TV. Dinig ko pa mula dito sa likuran ng kusina ang malakas na volume ng TV. Hapon na nang matapos ako. Tiningnan ko ang sinampay ko. Kung kinusot ko pa pala ito, malamang gabi pa ako matatapos. Nagpunta ako sa kusina at nakita ko ang natirang slice ng pakwan. Yung kalahati ay nasa fridge. Umupo ako sa mesa para kainin sana yon nang maalala kong hindi pa pala ako nakakapagpasalamat sa kanya. Kinuha ko mula sa bulsa ng short ko ang aking cellphone. Sakto namang tumatawag si Joseph. Hello? Hello love, tapos ka na? Oo, kani-kanina lang. Thank you nga pala sa dala mo kanina. Narinig ko pa ang pangisi niya sa linya. Walang anuman po. Ano nang ginagawa mo? Hinata ko yung plato na may lamang slice ng pakwan. Nagmemeryenda ng pakwan mo. Ha? Yan lang? Teka, dadalhan kita dyan. Wag na, okay na to. Gawin mo ng trabaho mo dyan. Pigil ko sa kanya na may kasamang kiliti pa sa aking tiyan. Anong suot mo ngayon? Kumunot ang noo ko. Ha? Anong connect? Sabihin mo na kung anong suot mo ngayon. Giit pa niya. Bumaba pa rin ang mata ko sa suot ko nang pagpasok sa kusina si Ryan. Ate, nasa labas si Kuya Brickster, hinahanap ka. Malakas na sabi niya. Tumango ako sa kanya at napatayo. Sige pakisabi palabas na ako. Hindi ko na naman alam na pupunta siya. Ngunit napahinto ako nang marinig ang mahinang pagmura ni Joseph. Bakit Joseph? Ara, nagpalit ka na ba ng damit mo? Makapal na ba yan?
Teka, huwag kang lalabas ng kwarto mo at hintayin mo ko dyan. Tuluyan na bang nalimutan ni Ara ang pangarap niya? Kung kaya't hinahayaan niya na mahulog siya kay Joseph kahit mahirap lang ito? Sabay-sabay nating alamin sa susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat!